Magandang buhay sa inyong lahat mga kaibigan, at binabati ko rin ang lahat ng OFW sa ibang bansa, saan mang panig kayo ng mundo. At sa lahat ng mga kaibigan ko, maging sa ating mga viewers at subscribers. Ito at may panibagong tuklas na naman ako kanina kasama ng kaibigan ko na mga man-made marker na kung saan ay nagpapahiwatig ng mga tagong kayamanan. Pero ang hinahanap natin palagi ay yung mga mababaw. Not literally na maghukay tayo, kundi kung makaswerte tayo ay alisin lang natin yung takip. So meaningful talaga yan. Ibig sabihin, naghahanap tayo ng mga rock and close o nasa mga palanas lang or sa bato. At dito nga, meron akong napansin na magandang sign. Ayan, nilapitan ko. Merong dot at hugis letter C. Ayan. Or parang letter T. Pero para sa akin, letter C lang. Yan, hindi kasama yung isa. So it means pagka letter C, tapos may dot sa silid niya, ibig sabihin enclosed rock treasure. So nagpapahiwatig siya na merong enclosed the rock. Hindi lang natin alam na kung nakuha na ba, kasi nagmamadali lang kami nun, kasi yung area na yan ay hindi pa namin napuntahan dati. Kumbaga aksidenteng nakarating kami dyan na iba naman talaga yung gustong puntahan namin. Pero dahil sa may mga creek na gagaya niyan ay na-curious kami at pinasok namin. At dito nga sa unahan ay meron kaming nadat na mga marker. Kaya masasabi ko positive din ang area nito. Ang kagandahan lang sa pag-e-explore, lagi kong sinasabi na nasisiyahan tayo kasi hindi lang tayo naghahanap ng mga giveaways, kundi napapahanga tayo sa ganda ng lugar. Kasi pwede tayong maligo kung gustuhin natin. Kaya lang medyo liblib na lugar ito. Pero kahit ganun ay pinilit pa rin natin para maipakita ko sa inyo. At yan ay naghahanap talaga ako ng mga kakaibang marker na kung baka meron tayong maspatan dyan ay baka makatsamba tayo. Ang mahirap kasi guys pagka ganito, yung sinasabing mga giveaways na madali lang makuha, alisin mo lang yung takip or basagin mo lang yung simento na posibleng tinakip lang. Oo nga, madali lang makuha, pero ang hirap naman i-trace. Yun ang totoo. Hindi kagaya ng mga big load, yung mga bunker, madali lang naman talaga matrace. Bakit ko nasabi? Kasi pagka mga bunker, meron talagang mga kakaibang palatandaan yan, tulad ng old mohon, at kung hindi naman old mohon ay yung mga niyog. Lagi kong sinasabi na merong mga kabilya na bagong remarkings. So ayan, ito guys ay mayroong kakaibang marker na hindi to remarker ha, kasi
magkaiba yung marker at remarker. Itong mga marker na to ay noon pa talaga ito ginawa. Ayan ay nag-symbolize yan ng fire element at ayan naman ay letter N. At tamang-tama nga kasi nagkompas ako papunta sa south dahil north yan, yung N para sa akin north yan. Pero sa alpha numeric alpha Unicode, yung N ay center yan or fulcrum point. So ang meaning niyan ay hanapin natin ang pinaka spot ng item. At eto nga sa south kasi mayroong given dun na fire element at bumungad sa atin yan yung bato na mayroong butas na posibleng may takip niya noon at nakuha na or na-retrieve na. Yan ang sa tingin ko kasi ang kinis naman yan ng butas na yan at kasya yung mga alahas dyan or mga gemstone or maliliit na gold bars. Siguro yun lang ang laman. Pagka ganyan ay mga individual soldiers yung posibleng nagbaon yan. At ayan halata talaga na man-made Hindi naman yan gawa ng nature para sa akin. Pero malaya naman kayong mag-comment mga guys. Kaya nasa inyo pa rin yung pasya kung ito ba ay sa tingin niyo yung mga man-made. For me lang ay man-made yun kasi ang kinis yan ng butas na yan. Posibleng nakuhanan na yan. At sobrang kinis talaga at malalim. Pero wala na yan guys, matagal na yang na-retrieve. Kung sino man yung nakakuha niyan ay jackpot na yan. Kung Filipino mas maganda, pero kung mga Hapon ay syempre sa kanila naman yung mga ganyan ay swerte sila. Kaya kung meron kayong mga ganitong mga area na may mga madalas palanas or anupog, i-explore nyo guys, baka mayroon kayong makitang mga kakaibang mga sign sa paligid. Pag-a-analyze lang yan guys, ayan yung pagka-analyze ko yan, ulitin ko kasi N yan, ibig sabihin pasok siya sa Unicode, ibig sabihin center. Hanapin mo yung center. So madalas nagpapahiwatig ang center ng item at may given na fire element. At dito guys ay yun nga, ito tumambad na sa amin itong tunnel. Ang tunnel na ito ay posibleng meron ng pumasok dito. Hindi lang natin tiyak kung mga ninja ba or kung meron bang mga Pinoy lang na posibleng pumasok dito at nag-retrieve ng mga item. Sa palagay ko'y na-open nila ito. Medyo may katagalan na nga lang kasi naman talaga namin alam kung sino ang nag-operate nito. Kasi sa kabilang creek ito, yung madalas na pinuntahan namin ay sa kabilang creek yun. At aksidenteng napunta kami dito. At di namin alam na merong tunnel dito na na-open na. Sa palagay ko'y na-trace ng mga or natuntun ng mga nagte-treasure hunt. Hindi natin alam kung yung mga nagte-treasure hunt dito ay Hapon ba, Koreano ba, or mga Amerikano ba, or kapwa Pinoy lang. Ayan mga quartz na talaga makikita natin. So ibig sabihin luma na talaga na tunnel. At nakita namin sa entrance ay meron talagang parang gumuho na parang malaking bato na posibleng takip yun. Takip tapos inalis lang at bumungad sa kanila. Ewan ko lang kung meron ba silang nakuha. At hindi ko na lang pinasok kasi baka may ahas sa ilalim. At mahina lang naman yung flashlight namin kasi flashlight lang ng cellphone. Ayan ang kagandahan dito guys kasi yung nakikita natin na mayroong mga quartz na parang parang alingag-ngag.
yung tilaok ba. So talagang nagka-quartz na siya dyan. At kapag hawakan daw yan ng ating kamay ay maninibago yan, ibig ko sabihin parang magtatampo daw. Kasi may oil, sa pagkakaalam ko, kung science lang yung pagbasihan natin ay dahil sa yung kamay natin ay meron namang oil na natural. Kaya mas maganda daw hindi pwedeng hawakan. Pero maliit lang naman yan ng mga quartz. At ayan ay posibleng meron nang nakapasok dyan na mayroong ni-retrieve. Kasi nga open na. So restricted na ang area. Kung meron mang nagtitreasurehan, marami na kasing naka-open ng tunnel. O meron na, marami ng mga katiits natin na naka-open. Kaso lang ay wala silang nakuha at hindi nagtagumpay. So maraming salamat mga kaibigan, at sana'y huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa ating mumunting channel. Bilang pasasalamat ay gusto kong mag-upload kada linggo kung hindi naman ako busy, para meron kayong mga idea para sa mga ganitong mga larangan na pagte-treasure hunting, at mayroon din ako ma-share sa inyo kahit papano. So keep watching na lang po mga kaibigan, at God bless sa inyong lahat, more blessings sa inyong lahat, at sana ulitin ko, huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Salamat.